sira na po kasi yung sapatos ko eh. Bala ko po sana magpabili ng bago. Ano? Bagong sapatos na naman. Halos magkakanta po ba ako sa pagtatrabaho para lang magpagtustos tayo dito sa bahay natin. Saka na lang bilhin yung sapatos mo. Minsan gusto kong magsumbong sa'yo kapag pagod na ako. Alam mo yung feeling na ang hirap maging mahirap. Yung feeling na nakikisukob lang kayo sa tahanan ng kamag-anak nyo. Sana kung mayaman lang kami, nakatira na kami sa mansyon. Mayroong mga garang kotse, magandang damit, at maraming alahas. Kahit hindi nakikita. Oh, gising ka na pala. Magkape ka na dyan. May tinimpla ko dyan. Pa, sumali po pala ako sa tryout. Sa running po sa amin. Nakuha po ako. Pag nakuha daw po, pwede daw po maging scholars para sa college eh. Ano? College? Di ba dagdag gastos lang mo? Marami pa naman iba dyan. Mag-vocational ka. O kaya, trabaho ka naman din para makatulong ka sa gastos dito sa bahay. Pa, tayo naman po kasi scholar para sa college eh. Gusto ko rin naman po makapag-college. Alam mo, kung gusto mo yan, ikaw bahala magtustos sa sarili mo dyan. Madami ng gastusin dito sa bahay. Huwag ka nang dumagdag pa. Pero kahit pinaparamdam ni Papa na hindi niya na kaya, makikita ko na ginagawa niya pa rin ang lahat para matugunan yung pangangailangan namin. Minsan, hindi niya na naiisip ang sarili niya. Ginagabi na siya sa trabaho. At kahit ganun pa man, kailangan kong bumawi para masuklian ang kanyang paghihirap. Ginagawa ko ang lahat para makapagtapos ako ng pag-aaral. Naalis ka na? Kailangan ko na umalis, coach. May pasok pa ako. Uy! Sige, ingat ka. Galing mo kanina. Sige, thank you. Ingat kayo, ha? Coach, sa tingin mo kaya ko i-present yung school natin? Kaya mo yun. Ikaw pa? Ikaw kaya pinakamabilis kong runner. O Ale, late ka na naman? Oh, sorry. Late. Palagi ka na lang ganyan. Hindi ka na natututo. Ready. Set. Go! Allen, bilisan mo para kang pagong. Minsan, tinatanong ko ng aking sarili, kaya ko pa ba? At sa bawat sagot ko na oo, mas lalo akong tumitibay. Lahat ng pawis, pagod, lahat yan ay kapalit, ay pangarap. O pa, dito ka pa, mga oras na yun. Hindi ka naman. Kumain ka na ba? Kumain na po kami sa labas. Tara na po muna sa loob, magpahinga na po muna tayo. O sige, ano nangyari sa'yo? Sir, pupunta pa lang po sana ako sa inyo. Sasabihin ko na injury ako habang nagtitraining.
Eh paano yan? Malapit na yung laban natin. Paano ang gagawin natin? Hindi ko pa po alam sir, pero sabi po sa akin ng doktor, bawal akong magagalaw masyado, kaya kailangan ko magpahinga. Sige. Gawin na lang natin ng paraan. Sige sir, kasi Ngayon, mayroon akong importanteng sasabihin sa inyo. Si Sheena ay na-injured. So, kinakailangan magkakaroon ng isang kapalit. Ang ipapalit ko ay si Allen. Kailangan dalawa ang player na lalaro sa 100-meter dash upang mabuo yung dalawang player. So, yun lang. Pwede na kayo umuwi. May mga bagay na malas para sa iba, pero swerte para sa atin. Kasi minsan, isang beses lang dadaan, minsan sandali lang magtatagal. Ngunit ang tanong, handa ka nga ba? Hello? Sino po sila? Hello po, magandang araw po. Coach po ako ng athletics. Kayo po ba yung magulang nila Allen at Jim Beam? Ay, oo nga po. Ako nga po yung magulang nila. Ano po ba sadya nila? May nangyari po ba sa mga anak ko? Meron po ako kasi akong magandang ibabalita para sa inyo. Yung dalawa niyo pong anak, natanggap sa scholar sa athletics. So, kung scholar na po sila, wala na po kayong iintindihin at ano pa kung babayaran sa eskwelahan. Ay, ganun po ba? Maganda nga talagang balita yan. Ano po ba ang mga kailangan gawin or ipasa? I-update ko na lang po kayo kung ano po yung mga dapat pang ayusin at yung mga susunod pang step. Ay, sige po. Maraming salamat po. Sige po, marami pong salamat. Simula nang mawala si Mama, mas nalayo ang loob ni Kuya sa akin. Minsan, ramdam ko na ayaw niya talaga ako kasama. Pero kahit na ganon, may mga bagay na kayang ipaubaya si Kuya para sa akin. Ramdam ko man ang galit, pero mananaig pa rin ang pagmamahal niya sa akin bilang isang kapatid. Nobody knows just why we're here. Oh, anak. Hindi ka na pala. Aba. Oh, anak. Magkape ka muna. Pwede ka bang makausap? Tungkol saan po ba? Alam naman kasi natin na mahirap ang buhay natin ngayon. Alam ko namang mas nakakaintindi ka kaysa sa bunso natin. Kaya ikaw lagi ang kinakausap ko. Sa totoo anak, kung tutuusin, di ko kayang pagsabayin yung pag-aaral yung pareho ng kapatid mo. Kaya siguro, alam naman natin na gigit tayo. Alam kong maintindihan mo din kapag inuna ko ang bunso natin. Sige pa, ganun na lang. Wala din naman tayo magagawa kapos din talaga eh.
Oh, mga anak, gising na pala kayo. Okay pa. Mga anak, kamusta naman tulog mo? Okay naman po. Pagod ka ba kagabi? Sobra po sa training. Pala, mga anak, may babalita ako sa inyo. Tumawag sa akin yung coach nyo. Nakuha kayo sa scholar. Scholar po? Oo. Ibig sabihin ba nun ba makakapag-college na ako? Oo anak, parehas kayo. Di ba pa, meron pa rin namang mga babayaran kahit scholar. Ang sabi sa akin ng coach nyo, full scholar daw yun. Kaya wala tayong iintindihin sa bayarin. Ang iintindihan lang natin yun, yung pambaon yung dalawa. Hayaan nyo, gagawa ko ng paraan. Para may pambaon kayong dalawa. Thank you pa. Hindi pa. Lang yan mga anak, may isa pa ako surprise sa inyo. Matagal na pinag-ipunan ni Pa. Wow! Sapatos ba yan pa? Oo. Alam ko makakatulong sa inyong dalawa yan. Para sa kapila ninyo. Thank you pa. Doon sa uwi ako. Kaya kasama sa akin ito. Ito yung sinakamit, hindi lang may papalong sa mga sapatos. Gusto nyo ba mga anak? Thank you pa. Pasensya na, yan lang bayaran ni Hindi Papa. pa.